Ngayon, ang makasira ng True Dragon Gate ay makakakuha ng espadang ito. Master Craftsman, bakit naman? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang pumatay sa buong pamilya ni Master Dominic Gale. Nakalimutan mo na ba ang malaking kasalanan ito? Hindi mo na ba naalala? Ikaw ang nakatakas sa panday ng gali. Mga disipulo ng sektang Heavenbreaker Sword, makinig! Sumunod sa akin upang sirain ang True Dragon Gate! Master, ang iyong disipulo si Leonard Forrest ay nakaganti na para sa'yo. Tutuparin ko ang iyong huling hiling. Mahanap ko ang iyong anak. Mahanap ko ang iyong anak. Mahanap ko ang iyong anak. Mga disipulo ng palabas ng sekta, makinig! Senior sister, nandito ka na. May nagulap sa loob ng bulwagan. Bilisan, sumama kayo sa akin sa Panday para tulungan akong tapusin ang komisyon ng punong sekta ng sektang Heavenbreaker Sword. Sektang Heavenbreaker Sword. Hayaan mong sabihin ko, kung masisira ang komisyon na ito, ang buong 100 Blades Valley ay haharap sa malubhang kahihinatnan. Senior sister, sunod lang kami sa'yo. May i-recommend ako. Si Leonard Forrest. Saya? Bilisan natin. Ama, dinala ko na po ang hiningi nyo. Ang batang ito ay puno ng sigla. Malakas ang kanyang katawan. Parang kayang buksan ang lahat ng kanyang meridian. Hayaan siyang subukan. Bakit siya? Kilala mo siya? Bagong disipulo lang siya. Duda ko nga kayang buhatin ng martilyo ng panday. Lalo nang magpanday ng espada. Para sa akin, malakas siya. Bakit hindi mo na siya subukan? Sa kalagayan niya, kahit kayang buhatin ang martilyo at makatapak sa platform, wala siyang alam sa tekniko. Magiging pabigat lang. Maraming panlabas na disipulo sa likod mo. Mas magaling sila kaysa sa kanya. Malapit nang dumating si Lord Gregory para kunin ang espada. Malapit na maubusan ng oras. Dalhin siya sa pandayan. Kunin ang martilyo. Sumunod ka sa akin. Ang mga martilyo sa pandayan ay nahahati sa 23 kilo, 45 kilo, 227 kilo, at 454 kilo. Para sa unang panday mo, sapat na ang 4.5 kilo na martilyo. Uy, no choose del mil tartilo na martilyo yan. Huwag kang maging ambisyoso. Ang pagmastoy ng 45 kilo na martilyo ay nangangailangan ng galing. Ang 475 kilo na martilyo sa iyong kamay, walang nakapag-wield nito sa 100 Blades Valley. Bago ka, huwag mong sabihin hindi kita binabalaan. Dito sa Swordsmith Pavilion, taon-taon maraming disipulo ang nagpapabaya sa bigat at sinusubukang hamunin ang 454 kilo na martilyo. Ngunit lahat sila ay nagbayad ng malaking halaga. Leonard Forrest, pakikinggan mo. Kung ikaw ay masaktan, walang magdadala sa iyo. Palabas. Huwag kang mag-alala. Ano? Paano nangyari to? Hindi ko akalain na ang batang ito ay may napakalakas na lakas. Hangal, sinasayang mo lang lakas mo. Paano ngayon? Wala nang lakas. Babalik ka na sa 10 pound na martilyo. Sinasayang lang lakas. Sure na hindi niya na maangat ang mga braso niya. Kukunin ko itong martilyo ng panday. Leonard, balikin ng na ulit. 500 pound na martilyo ng panday yan. Hayaan mong sabihin ko, ito ay pagpanday ng espada. Kung may pagkaantala, wala kahit ilang buhay ang makakapagbayad. Alam namin na malakas ka. Ngunit ang buhat ng martilyo at pagpanday ng espada ay magkaiba. Hindi mo pa nga nakuha ang basic techniques. Bakit hindi simulan mo muna ang 10 pound na martilyo? Huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang kayabangan na magpahamak sa kanya. Sylvia, huwag pansinin. Magsisisi din siya mabilis. Magsisisi din siya. Ang pagpanday ng espada ay nagsisimula sa pagpinu ng bakal. Ang gawin natin ngayon ay pinu ang low-grade steel na ito hanggang maging mid-grade steel. Sumunod sa aking ritmo. Hangal! May 500 pound na martilyo at hindi nag-iingat ng lakas. Sa loob ng 20 hampas ay babagsak na siya. Sabi ko nga, hindi siya abot ng 10... Malapit na 10 hampas. 30, 40, 50, 60. Isang daang hampas. Isang disipulo ng panlabas na sekta ang naghampas ng 100 beses gamit ang 500 pound na martilyo ng panday. Hindi ka pani-paniwala. Concentrate. Control your breathing. Kung mawala ang ritmo, masisira ang bakal. Isang hampas, 2 echo. Masyado mabigat ang martilyo. Hindi kaya tiisin na mababa kalidad na bakal. May bitak na. Sylvia, itigil mo na. Antayin natin lumamig ang bakal. Saka natin ulit ipanday. Hindi tayo pwede tumigil. Critical moment ito para alisin ang dumi. Tiwala lang. Okay lang ang bakal na ito.
Hindi! May bitak na ang bakal! Concentrate, hindi yan bitak. Leonard, itigil mo na! Leonard Forrest! Kausap kita! Last warning mo na to! Itigil mo! Huwag niyo siyang gambalain! Master, ang bakal na ito ay may bitak na. Antayin natin dumamig. Saka natin ipanday, pinipersa lang niya ngayon. Masisira ang bakal. Sino nagsabi na bitak yan? Sa panahon ng pampanday, ang loob ng bakal ay nababago. Ang kalidad ng bakal ay bumuti. Bumuti ang kalidad? Leonard, iniisip mo ba kami ay katatawanan? Hayaan mo sabihin ko, sa lahat ng kalidad ng bakal, ang loob lamang ng top grade steel ang nagbabago. At ang mababang kalidad ng bakal na hawak mo, kahit matinyuhin mo hanggang magkawatak-watak, hindi magbabago. Top grade na ang bakal na ito. Linisin ito sa kanyang antas ay hindi magawa ni Master. Ikaw, isang baguhan! Sino ba sa tingin mo? Sylvia! Patubig mo ang bakal at simulan muli! Ngunit sinabi ni Leonard, Siya ba ako ang pinaniniwalaan mo? Bilisan! Huwag! Nasira ang bakan. Ano? Paano nangyari to? Leonard, lahat ito ay iyong kasalanan. Kung hindi ka natagal, hindi masisira ang bakal na ito. Ang mababang kalidad na bakal naging mataas na kalidad na billet, pinadalisay ng lampas sa antas. Paano nagawa ng binatilyo ito? Baka ito ay coincidence? Same naman. Ang bakal na ito ay nasira. Reforging ito ay huli na ngayon. Marcos, ipagpatuloy ang pagpanday ng espada. Si Master, na mahigpit. Hindi man lang sinita si Leonard. Leonard, hayaan mo sabihin, maliban kung si Master Craftsman mismo ang darating, walang makaligtas sa bakal na ito. Kung gusto mo i-reforge, imungkahi kung iwanan mo na ang ideyang niya. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. Marcos, pantayin ito! Patayin ang apoy ng espada. Natapos na ang espada! Magandang espada. Maganda talaga. Master, narito na si Punong Gregory mula sa sektang Heaven Breaker Sword. Huwag mag-alala. Ang espadang ito ay tiyak na makakuha ng pag-apruba ni Punong Gregory. Halika. Walang kwenta ang lahat ng pagsisikap. Lord Gregory, subukan po ang espada. Mahal na Gino, ang batong ito ay bato ng madilim na bakal. Hindi ito mapuputol ng espada. Hindi ba puputol? Anong silbi ng espadang ito? Para saan ito? Biro lang po kayo, mahal na Gino. Ang bato ng madilim na bakal ay hindi ordinaryong bato. Walang espada ang makakaputol dito. Walang katotohanan. Ang espadang ginawa ng Master Craftsman ay matalim, kayang putulin ng lahat. Hindi ako naniniwala na hindi mapuputol ng kanyang espada ang batong ito. Kami ay simpleng panday lamang. Paano kami maihahambing sa Master Craftsman? Ngunit kanina, malinaw mong ipinangako na magbibigay ng espadang magpapasaya sa akin. Maaari bang niloko mo ako? Hindi ko po magawang lokohin kayo. Walang bagay dito na karapat-dapat sa aking espada. Mahal na Gino, huwag po kayong magalit. Tiwala lang po. Bigyan niyo po ako ng 2 buwan. Hindi, hintay lang. 1 buwan. 1 buwan lang at ang 100 Blades Valley ay gagawa ng espadang magpapasaya sa inyo. Para sa paglahok nyo sa kompetisyon ng paggawa ng espada, pag-usapan na lang natin. Mahal na Gino. Lord Gregory, pakisipan po muli. Oh, mahal na Gino, bigyan po kami ng isa pang pagkakataon. mahal na Gino, ang pagkakataong ito ay lahat para sa 100 Blades Valley. Umalis kayo! Ang tunog na yon, ang tunog ng martilyo, sa sandaling tumama, may huni ng dragon. Maaari bang siya? Halika, tingnan natin. Natapos na ang espada. Oras na para subukan. Ang espada na ito, Master. Pigilan niyo si Lord Lawrence. Si Leonard Forrest, disipulo lang siya ng panlabas na sekta. Anong alam niya sa pagpanday ng espada? Kung may depekto ang kanyang espada at magalit ang mga Panginoon, mawawalan tayo ng pagkakataon na lumahok sa kompetisyon ng pagpanday ng espada. Isang walang haladang espada para subukan ni Lord Lawrence? Cedric Gale, nawala ba ang iyong isip?
Bronze Immortal. Walang hanggan ng kapangyarihan! 10,000 Swords Manor! Walang kapantay sa pagpantay! Victor Sage! Victor Sage, ikaw na trader sa iyong mga master. May lakas ka pang gumalik? Magpakatatag sa 100 Blades Valley. May aking mahal na bisita. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pupunta dito. Isang bisita? Sino ang iyong bisita dito? Di ka welcome dito. Umalis ka! Siguro ikaw ay galing sa 10,000 Swords Manor, ang Master Swordsmith. Si Victor Sage. Ako nga. Narinig ko si Lord Gregory ay naghahanap ng espada para kay Lord Lawrence. Para mapalagay ang loob ni Lord Gregory, dinala ko ang espadang ito para lamang sa kanya. Walang hiya! Noong una, sinira mo ang lahat ng espada ng 100 Blades Valley. Ngayon, gusto mong agawin ang aming negosyo? Kitang-kita naman na si Lord Gregory ay hindi nasisiyahan sa espada ng 10,000 Swords Menor. Fair competition lang ito. Paano ito agawin ang negosyo? Kung ang negosyo nyo ay talagang nakuha ko, ito ay nangangahulugan na basura ang inyong espada. May lakas ka! Magandang espada. Magandang espada talaga. Lawrence, tingnan mo ang espadang ito. Ama, gusto kong subukan muna ang espadang ito. Ang itim na espada, parang pangit. Walang halaga talaga. Wala kailangang subukan. Subukan natin itong isa. Lord Lawrence, huwag magatubili. Ang espadang dinala ko ay ginawa ng Master Craftsman. Sa palagay ko, walang espada sa buong mundo kaysa dito. Ano? Bakit hindi ko maalala na ginawa ko ang espadang ito? Ang espadang ito, talaga bang ginawa ng Master Craftsman? Magandang espada! Ama, gusto ko itong espada. Lord Lawrence, pakiisip muli. May isa pa dito na hindi mo pa nasubukan. Dalhin mo dito. Ang espadang ito, may espiritu na ito. Walang kwentang matanda. Hindi mo pahawakan ang espada. Lord Lawrence, ang espadang ito ay may espiritu na. Dapat mong subukan ang napakagandang espadang ito. Cedric Gale, nabaliw ka na ba? Mula sa walang kwentang sekta mo, ang espadang ginawa ng panlabas na disipulo ay may espiritu. Ikaw? Lord Lawrence, maniwala ka sa akin. Sapagkat gamitin mo ang espadang ito, makikita mo na ito ay tunay na magandang espada. Walang katotohanan. Basura lang ito. Mag-aaksaya ba si Lord Lawrence na subukan ito? Magaling sa gawain. Anong gusto mong gantimpala? Magbigay ng healing? Lord Lawrence, ang 10,000 Swords Manor ay balak sakupin ang buong 100 Blades Valley. Victor Sage, napahiya ka. Victor Sage, ang master ay nagpalaki at nagturo sa iyo tulad ng sariling anak. Ang pantaksil ay sapat na, pero ngayon gusto mo agawin ang buhay na gawa ng master? Hindi kailangan magmura. Ang pagsali sa 10,000 Swords Manor ay isang biyaya para sa 100 Blades Valley. Sa tingin ko, may punto si Victor Sage. Ang lakas ng 100 Blades Valley ay bumababa taon-taon. Samantalahin natin ang pagkakataong ito at maging protektado ng 10,000 Swords Manor. Kitang-kita ni Lord Gregory? Victor Sage, huwag kang umasa. Master! Ama! Victor Sage, hamon ko sa iyo ang laban ng espada. Ama, paano mo basta-basta ipinaglaban na makipagduelo sa kanya? Maari kang mamatay dito. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Kailangan kong protektahan ang 100 Blades Valley. Sige, Cedric Gale, tandaan ang iyong salita. Kung matalo ka, hindi lang ibibigay ang 100 Blades Valley sa 10,000 Swords Manor, kundi patayin din ang iyong sarili sa harap ko. Kung matalo ka, agad mong putulin ang iyong mga ugat at umalis sa 100 Blades Valley. Huwag kang bumalik sa 100 Blades Valley. Deal! Ama,
Si Edward Sterling, malakas ba siya? Pangalawa siya sa dito po ng panday. Isang master na pangalawa lang. Ang kanyang galing at resulta ay halos katumbas ng master craftsman. Maliban sa master craftsman, walang makakahabol sa kanya. Parang handa na sina Victor Sage at ang kanyang grupo. Alam nila mula simula na makikipagduelo kami. Sa kalaban na ito, 100 Blades Valley, walang pag-asa na manalo. Master, hayaan ako lumaban para sa iyo. Kung matalo ako na ang haharap sa mga kahihinatnan. Anak, hindi ito ang laban mo. Sa laban na ito, ikaw ang lumaban. Kung matalo ka, ako ang haharap sa mga kahihinatnan. Sa lahat, ako ang tagahatol ng kompetisyong ito. Una, pumili ng material na gusto nyo sa 2 kahon. Mas malaki ang tsansa na gawing bakal ang buhang bakal kaysa sa magtuno ng scrap metal. Maaring manalo si Leonard kung siya ang unang pipili ng buhang bakal. Kayo ang una. Leonard, nalunod ka ba sa utak? Cedric, narinig ko ba ng mali? Ang panlabas mong disipulo ay sumuko sa karapatan niyang pumili. Nalunod ba siya sa utak? Sinabi ko na, ang tangga na ito ay matatalo. Leonard Forrest, sigurado ka na gusto mong unang pumili si Edward Sterling? Opo, wala akong problema. Tanga. Gawing bakal ang bakal, kailangan ng tumpak na oras at temperatura. Kung mali ang oras at temperatura, mananatiling mababang kalidad kahit na ma-refine. Sino ang mag-aakala na si Edward Sterling ay kayang kontrolin ng oras at temperatura ng ganito? Kung nakagawa talaga si Edward ng high-grade steel, siguradong matatalo na ang 100 Blades Valley. Hindi pwede. Ang buwang bakal na ito ay mababa ang kalidad. Impossible na gawing high-grade steel. Sana hindi high-grade steel. Sana hindi. High-grade steel! Magaling! Lord Gregory, walang kailangang ipagpatuloy, di ba? Ang high-grade steel ay pinakamataas na material. Maliban kung makagawa si Leonard, Supreme Grade Steel. impossible na siyang manalo! Tama, simula na magretiro ang Master Craftsman, wala ng Supreme Grade Steel. Kaya, ang 100 Blades Valley ay siguradong matatalo. Ganyan lang? Narinig mo ba, Cedric Gale? Mas maganda nang umamin ka na natalo ka. Hindi pa nagsisimula si Leonard. Hanggang walang resulta, hindi kami susuko. Hindi ka talaga susuko hanggang sa dulo, no? Ang batang hindi kilala na to. Magaling siya sa pagkontrol ng apoy. Tiwala akong hindi siya matatalo. Sana matapos niya ang paggawa ng bakal gamit ang materyales na ito pagkatapos ng matinding pagsasanay. Kayang buhatin ng 1,000 pound na martilyo? Nagbabanggap lang ba siya? Disipulo lang siya na panlabas. Paano niya buhatin ang mabigat na martilyo? Sa tingin ko, mawawalan siya ng lakas sa loob ng 3 segundo. Katulad lang ng dati. Leonard Forrest, ibaba mo na lang at iwan mo na. Swords Manor, kahit si Victor Sage, ang pinuno ng 10,000 ay hindi kayang buhatin ng 1,000 pound na martilyo. Paano mo ito magagamit? Mahirap para sa 10,000 Swords Manor, pero hindi para sa akin. Mas danang mabuti. Ganyan gawin ang bakal. Lumitaw ang kidlat ng langit. Gumawa siya ng obra maestra, Supreme Steel. Ang maalamat na Supreme Steel! Dati akala ko, ang top grade steel ay legend lang. Ngayon, nakikita ko na. Hindi lang niya magamit ang 1,000 pound na martilyo, kundi makagawa pa ng top grade steel. Ano ang tunay niyang pagkakakilanlan? Wow, Leonard! Top grade steel! Panalo na tayo! 100 Blades Valley! Oo, tayo ang mananalo!
Ang paggawa ng top-grade steel ay nagpapatunay lang na may lakas ang batang ito. Ngunit huwag kalimutan, ang tunay na pagsubok sa paggawa ng espada ay nasa teknika ng pagmartilyo. Tama siya. Ang esensya ng paggawa ng espada ay ang teknika ng pagmartilyo. Ngunit si Leonard ay bagong disipulo ng panlabas na sekta. Hindi niya alam ang basic na teknika ng martilyo. Paano niya magagawa ang magandang espada? Ngunit si Leonard nakagawa ng itim na espada, di ba? Paano kung ngayon magtagumpay siya ulit? Elementary level lang yan. Hindi sapat para makipaglaban kay Edward Sterling, rank 2 sa forging leaderboard. Ang agwat ng kanilang mga kasanayan ay napakalaki. Huwag mo sirain ang sarili habang pinapalakas ang iba. Pinapayag ko. May kaunting galing ka, pero kaunti lang. Magaling! Martilyong 4 na etso. Hindi ko akalain na si Edward Sterling ay makakagaya ng Master Craftsman. Teknik ng martilyo ng Siyam na Dragon hanggang dito. Martilyong 4 na etso na may lakas. Paano kaya ang Siyam na etso galing mismo sa Master Craftsman magiging hitsura? Kung makita ko lang ang Master Craftsman's teknik ng martilyo ng Siyam na Dragon sa buhay ko, handa akong mamatay. Yin at Yang Tai Chi shift mga kamay tulad ng araw at buwan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa apoy, ay makakamit ang tunay na pagpanday. Ano? Siyam na etso ng martilyo! Teknik ng martilyo ng Siyam na Dragon! Sa mundo na ito, tanging si Master Craftsman ang makagawa ng 9 Dragon's Hammer Technique. Paano magagawa ng batang ito na walang karanasan ang Master Craftsman? Wait! Hindi ito ang 9 Dragon's Hammer Technique. Ang 9 Dragon's Hammer Technique ay nakatuon sa lakas ng katawan. Ngunit si Leonard Forrest ginamit ang braso bilang fulcrum, umindayog ang katawan tulad ng latigo. Hindi ito ang 9 Dragon's Hammer Technique, all-encompassing hammer technique ito. Ang galing ng mata mo. Never did I think ang all-encompassing hammer technique na hinanap ko ay lilitaw sa kamay ng isang bata. Sige, ipakita mo ang lahat. Hayaan mong makita ang tunay na lakas ng all-encompassing hammer technique. No wonder he's ranked second on the forging leaderboard. Forging sword with cold water requires utmost precision. He managed to control the timing with such perfection. Magaling! Anong problema kay Leonard Forrest? Nilalagyan niya ng putik ang espada. Nagpapanday ba siya ng espada? O nagbabarbecue? Ang teknik na yon, hindi ba ito ang madalas gamitin ni Master Craftsman? Clay Sheathed Sword Tempering. Magaling! Anong walang kwentang espada ito? Di man lang patayin ang kalapati. Patay na ang kalapate. Sino ang niloloko mo? Kitang-kita na kumakanta pa ang kalapate. Paano napatay na ito? Patay na, may natitirang tunog. Tung live death echo! Patay na, may natitirang tunog. Yung skill ng patay na may natitirang tunog. Ano yun? Sylvia, sinasabi na kung matalim ang espada, ang biktima ay hindi agad mamamatay. Sa halip, uulit-ulit itong sabihin ang tunog bago mamatay. Tinatawag itong echo ng kamatayan na buhay. Hindi lang niya ipinakita ang nawalang teknik, kundi nakuha pa niya ang echo ng kamatayan na buhay. May kaugnayan ba siya kay Master Artisan? Pinuputol lang ang kalapate. Ano yung pinagmamalaki mo? Alam ng lahat ang tunay na highlight ay ang darating na laban ng espada. Kung ang espada mo ay mapuputol lang sa amin, mapapahiya ka talaga. Sino ang mapapahiya? Abangan mo? Tama. Abangan mo. Ang espada ni Leonard manipis na parang balat ng lamok. Paano nito matatagalan ang mabigat na espada ni Edward? Sa laban na ito, ang unang mapuputol ay siguradong espada ni Leonard.
Paano nangyari to? Natatalo ka. Etyo ang kamatayan na buhay. Teknik ng martilyo ng maraming uri. Kaya pala natalo mo ako. Kayong dalawa pala. Natalo ni Leonard si Edward, pangalawa sa ranking ng panday. Does that mean mas malakas siya sa pangalawa? Kaya siya. Master Craftsman! Si Master Craftsman mismo! Dapat mas malakas ang Master Craftsman. Paano siya maging isang binata na nasa 20s? Oo, kung ang Master Craftsman ay talagang bata, ang kanyang talento ay talagang pambihira na hindi maunawaan ng tao. Maswerte lang siya ngayon. Maglaro tayo ulit at ipahiya siya ng husto. Natalo ako sa kompetisyon. Hindi na ako makikipaglaban. May lakas ka bang tanggihan ako? Huwag mong kalimutan, kumuha ka ng kayamanan sa 10,000 swords manor. Isasauli ko lahat sa iyo mamaya. Bilang katulong, huling payo ko, huwag nang labanan ng 100 Blades Valley. Kung hindi mo kakayanin ang resulta. Nabanggit ko na lahat. Magkita tayo ulit kung may tadhana. Putang ina mo! Dahil sumuko si Edward Sterling, ang mananalo ay 100 Blades Valley! Ama, gusto ko din ng espada na yon. Ikaw bahala! Itong. Pinanday ko lang ito. Kung gusto mo, kunin mo. Kayo sa 100 Blades Valley, nagdiwang na medyo maaga pa, di ba? Victor Sage, natalo ka sa laban. Sang-ayon sa patakaran, dapat mong putulin ang iyong mga meridian at umalis sa 100 Blades Valley. Ngunit ninakaw mo ang aming espada. Balak mo bang bawiin ang iyong salita sa harap ni Lord Gregory? Victor Sage, ang iyong mga aksyon ay hindi karapat-dangal. Ilabas mo na ang espada bago ako magalit. Lord Gregory, halos hindi mo na maprotektahan ang sarili mo, pero nakikialam ka pa sa buhay ng iba. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, gumawa ako ng lahat ng ito para lang sirain ang maliit na 100 Blades Valley? Damon Blake. Nagkita na naman tayo. Gregory Steele. Victor Sage, alam mong ang Golden Serpent Manor ay laging sumasalungat sa Heavenbreaker Sword Sect. Dinala mo siya dito? Ano ang tunay mong layunin? Layunin? Malinaw naman, gusto ko mamatay kayong lahat! Hanggat patay ka, Gregory Steele, ang aming sektang espada ng Gintong Ahas ay walang kalaban sa buong mundo. Kaya, Lord Gregory, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit na yon. Ang sektang espada ng Gintong Ahas ay pinipigilan ng sektang Heavenbreaker Sword sa loob ng maraming taon. Kahit ang iyong pinuno ay hindi makatalo sa akin, lalo na ikaw na walang karanasan. Paano ka magmamayabang sa harap ko? Maaring dati hindi ko magawa. Pero ngayon, Hindi na ako ang dati na Damon Blake. Lord Gregory, nan ikaw at si Logan Steele kumuha ng lason na espada, ang iyong kapangyarihan ay nakasil na. Kung lumaban kayo, mamamatay kayo sa lason. Ang gawa ng Master Craftsman ay talagang kahanga-hanga. Hayop ka? Hayop! May lakas ka pa lokohin kami! Hindi gawa ng Master Craftsman ang espadang yan! Kung hindi kita niloko, ang papaloko ka ba sa bitag? Huwag mag-alala. Huwag matakot na walang kasama sa daan patungo sa impyerno. May daan-daang taga 100 Blades Valley ang naghihintay. Kayo dalawa, daan-daang, kasama ang daan-daang, na yung gabi, kayo ay mamamatay. Victor Sage! Paano ka naging ganito ka-despicable? Aakyat ako sa'yo ngayon! Nasaktan ka ba? Isa itong walang kapantay na banal na espada. Ikaw, talagang may galing. Ginoong Blake, kung nagustuhan mo, mahuhuli natin si Leonard Forrest at ikukulong sa kulungan ng sektang espada ng Gintong Ahas.
Mayong gabi, pagkatapos nating patayin silang lahat, ikadena siya at utusan na magpanday ng espada sa natitirang buhay niya. Parang maganda. Takot lang ako na kayong dalawa ay hindi mabubuhay para makita ito mangyari. Hindi mo pa nga nagagawa ang espada na may kapangyarihan. Paano ka naging master craftsman? Mag-ingat sa salita. Ikaw din, Damon Blake. Ginawa mo maraming kasamaan. Wala ka bang takot sa karma? Karma? Mula kanino? May bibo ba? Nalalaban para sa inyo, mga hayop? Wala na sigurong gugo na ganyan. Hayaan mong sabihin ko, sa aking paningin, kayo ay mga tupa na aabutin ng kutsilyo. Papatayin ko ang gusto ko. At ang unang masuwerteng ay ikaw, Gregory Steele. Handa ka na? Ama! Gregory Steele. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa tingin mo ba ang sirang espadang ito ay makapagprotekta sa iyo? Managinip ka na lang. Kahit maswerte kang may itim na espada na ito, ngunit wala kang lakas sa loob, hindi mo ako matatalo. Hindi naman siguro. Humahanap ng kamatayan! Ang espadang ito ay may espiritual na kamalayan. Sino siya? Wala nga bang lakas? Si Zheng Hongye. Paano niya pa nakalaban si Xue Futu nung matagal? Isa pa lang walang halaga na espadang may kamalayan. Ako, bigay mo sa akin ang espadang may kamalayan. Bigay mo ang espadang... Kung gusto mong atakihin siya, una, lampasan mo ako. Walang alam. Isang sirang martilyo. Gusto lang harangan ang atake ni Xue Futu? Huwag kalimutan si Xue Futu ay 7 sa ranggo sa Jianghu. Sa lakas niya, kayang patayin ka ng libu-libong beses. Malakas si Xue Futu. Kahit gaano kalakas ang bata, patay siya kapag sumugod. Huli na. Para magsisi. Magpakamatay ka. Ito sa ranggo sa Jianghu. Humahanap ng kamatayan. Paano nangyari ito? Araw na ito, papatayin kita, bata. Dito, sekta. Ang lihim na kasanayan ng sektang espada ng gintong ahas. Sekta, maglaho ng walang bakas. Noong una, ang sektang espada ng gintong ahas, ginamit ito para makakuha ng pangalawang pwesto sa Jianghu. Li Lingfeng! Patay ka na! Li Lingfeng, maingat! Pakinggan ang tunog para malaman ang posisyon. Ang Master Craftsman lang ang makakagawa ng galaw na ito. Paano si Li Lingfeng? Saan ba galing ang batang ito? Hindi man lang niya ginamit ang kanyang internal energy. Nakadepende lang siya sa sariling lakas. Itinulak ang Xue Futu. Ikaw na lang ang natitira, di ba? Maraming taon na rin ako nag-i-ensayo ng martial arts. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapabagsak. Ang lakas ng galaw na yan. Matatalo ako! Sumunod si Kong Qingtong sa kasunduan. Putulin mo na ang iyong mga braso. Hindi ka na pinapayagang pumasok sa 100 Swords Valley. Gusto mo akong magpakamatay? Daydreamer! Master Craftsman. Ikaw ba talaga si Master Craftsman? Ano? Master Craftsman?
Ano? Master Divine Craftsman? Sheng Hongye, parang hindi naman masyadong malabo ang iyong paningin. Ang kasalanan ko. Hindi ko siya nakilala agad. Master Divine Craftsman! Master Craftsman! May iba pa bang gustong lumaban? Wala na. Umalis kayo dito. Bata ni Qingtong deserves death. Master Divine Craftsman, hands and eyes all over the place. Bajintay muna. Nangyari sa bukid. Ang lahat na yon nangyari sa bukid. Huwag sabihin sa iba. Takot ba ako? Bakit kayo lumuhod? Tumayo at magsalita. Master Divine Craftsman, dati, hindi namin intensyon na ipahiya ang lambak ng isang daan na espada. Kami, gusto lang namin ng magandang espada. Ang nakaraan. Nakaraan. Ang gusto kong itanong ay, lambak ng isang daan na espada. Tungkol sa kompetisyon ng paggawa ng espada. Okay, syempre, kung itatanong mo, pwede silang humatol. Ang itim na espadang ito ay ang tiket sa kompetisyon ng paggawa ng espada. Salamat, Master Divine Craftsman! Master Divine Craftsman, pwede po bang itanong, bakit mo itinago ang iyong pagkatao at pumunta sa aking lambak ng isang daan na espada? Ang Jade Pendant na ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa 100 Swords Valley ngayon. Master Divine Craftsman, maaari ko bang itanong kung nasaan ngayon ang may-ari ng Jade Pendant na ito? Siya. Namatay na. Master Divine Craftsman, dalhin mo ako sa kanyang libingan. Noong taon na yon, sinabi niya na aalis siya para maglakbay sa mundo at maging pinakamahusay sa mundo. Sa huli, hanggang sa itatag ko ang 100 Swords Valley, hindi siya bumalik. Sa loob ng maraming taon, sinabi kong hindi ko siya kinamumuhian, pero iyon ay kasinungalingan. Kahit ang hangarin kong pamunuan ang 100 Swords Valley na maging pinakamahusay sa mundo, ay naimpluwensyahan ng kanya. Gusto ko lang sabihin sa kanya na mabubuhay ako ng maayos, kahit wala siya. Sa huli. Hindi ko inakala na sa muling pagkikita namin, ito na ang mangyayari. Wala na. Maring ito. Sabi ni Master bago siya namatay, ang pinakamalungkot niyang naging tao ay ikaw. Itinabi niyang aklat ng teknik ng martilyo ng universo sa pag-asa na maabot mo ang iyong pangarap, ang manguna sa lambak ng 100 na espada na maging pinakamahusay sa mundo. Master Divine Craftsman. Matanda na ako. Kahit ipasa mo sa akin ang teknika ng martilyo, walang kwenta pa rin. Ngunit, dahil hinahanap mo ang mga inapo ng pamilya Zhang, ipasa mo na lang ang teknika ng martilyo kay Xu Yun. Sa hinaharap, hayaan siyang humalili sa aking posisyon. Tatay, malusog ka pa. Paano mo ako ipapalit sa iyong posisyon? May araw din na mangyayari. Dahil sinabi na ng iyong ama mula bukas, sumunod ka sa akin. Tuturuan kita ng teknik ng martilyo ng universo. Salamat, Master Divine Craftsman. Salamat, Master Divine Craftsman. Master, wala nang dapat ikabahala. Isasama lang ni Master Craftsman si Junior Sister sa kanyang bayan. Magiging maayos din. Sana. Matapos ang pagsasanay na ito, makakagawa siya ng ingay sa kumperensya ng Panday ng Espada sa loob ng ilang buwan. Hindi sapat ang paggalaw ng braso. Pati na rin, pwede pang lumakas ang lakas ng pagbagsak. Inutusan ako ni tatay na dali ng pagkain. 2 tamad na kumakain ng libre. Walang alam gawin. Pinaglalaruan lang ang mga sirang kasangkapan. Pinabababa talaga ninyo ang kalidad ng tindahan ng Panday ng Espada.
May mukha pa kayong sabihin na mula kayo sa malaking sekta. Lingfeng, paano kung tulungan natin ang panday ng espada? Bagaman ang panday ng espada na ito ay itinatag ng aking lolo, ngunit sa huli, pinamumunuan na ngayon ni Ginoong Shen. Sa mga nakaraang taon, hindi naging madali para sa kanila. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Matigas ang bato ng itim na bakal. Kahit espada, ay hindi makagawa ng marka sa ibabaw nito. Ang karit, na basta-basta lang nilikha ni Lingfeng, ay nakagawa ng marka dito. Parang walang dahilan para mag-alala. Matapos ang hiwa na ito, ang bato ng itim na bakal ay hindi direktang nabasag. Parang kailangan ayusin ang karit na ito. Kaya, magsanay ka muna. Ayusin ko itong karit. Hindi inaasahan. Kayang pag-aralan ni Lingfeng ang kutsilyo hanggang sa ganito. Parang kailangan ko magsumikap pa. Pagsanay sa martilyo, para hindi siya mahadlangan. Binibini, ang postura mo ay mali. Gitna ng bigat, medyo mataas. Ayusin ko para sa'yo ang gitna ng bigat mo. Dapat bumaba, kaliwa, medyo malayo sa tiyan. Oo, bumaba. Ituwid ng may lakas. Ang kamay na ito? Oo, bumaba. Natural na bumaba. Itaas ang kamay na ito. Ikiling pataas. Ang lambot ng kamay mo. Paano mo araw-araw na iswing ang malaking martilyo? Mas mabuti pa. Sumama ka na lang sa akin. Sumama ka na lang. Kumain ng masasarap. Uminom ng maanghang. Kumain ng masasarap at uminom ng maanghang, di ba? Sabi ko, bakit bigla kang naturo sa akin gamitin ng martilyo? Gusto mo akong abusuhin! Ang batang babae ay nagtangkalabanan si Boss Zhao. Si Boss Zhao ay miyembro ng sektang espada ng Putian. So what kung sektang espada ng Putian? Hindi ako natatakot sa sektang espada ng Putian. Walang hiya ka. Ang batang babae, mahina siya. Matapang ang kanyang ugali. Wala lang. Gusto ko pa rin ang maliit na maanghang na ito. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, maghihingi ako ng tulong. Tawag ka! Sigaw ka ng sigaw? Tingnan ang bayan ng Panday. Sino ang magtangkang makialam? Sa liwanag ng araw, sa malinaw at maliwanag na mundo, paano ka nagpakita? Isang basura na nanghuhumaling ng babae. Walang hiya. Saan ka nang galing? Halika dito. Patuloy ka pa ba? Nandito lang ako. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Panday ng pamilya Chang. Li Lingfeng. Panday ng pamilya Zhang. Okay, gagawin kong panday ng pamilya Zhang umalis sa Tianjin sa loob ng 3 araw. Kung gusto mo magiganti sa amin, pwede kang dumating kahit Thailand. Umalis ka. Halika, hatid kita sa klinika para magpamedisina. Tatay, kahit na si Zhang Shuyun ay inapo ng tagapagligtas. Si Zhang Shuyun at Li Lingfeng ay hindi na pwedeng manatili. Opo, Master. Pwede silang makasakit ng iba. Bakit si Zhao Wude pa? Siya ang amo ni Zhao Wude. Siya ay eldo ng sektang espada ng Putian. Ang ating tindahan ng espada lang ang magdusa kung galitin natin siya. Ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang tanong na ito. Tatanungin kita. Ang espada na makapaghiwa ng Black Iron Stone. Nahanap mo na ba? Hindi pa, tatay. Naubos ko na lahat ng espada sa likod. Walang makahati ng Black Iron Stone. Di ko alam. Saan ang galing ang marka ng kutsilyo sa Black Iron Stone? Maghanap na tayo. Opo.
makahati ng Black Iron Stone ng malalim. Sa tingin ko, ang espada nito ay pinakamataas na kalidad. Kung nakuha natin, sisikat ang ating tindahan. Bakit tayo matatakot kay Zhao Wude na yon? Boss Shen, huwag mag-alala. Di lang si Jaude. Kahit si punong sektang espada ng putian, hindi kami matatakot. Okay, kayong dalawa. Nagkasala kayo sa labas. Bagong uwi lang kayo. Nang sinungaling pa kayo. Pagbuka ng bibig. Totoo, ang punong sektang espada ng putian, sikat na tao siya. Maliban sa Master Divine Craftsman, hindi ko siya nakita natatakot sa sinuman. Hayaan mo sabihin ko, katulad mong tamad at sinungaling, dapat umalis ka sa panday ng espada. Umalis. Tahimik. Hindi din yung narinig ang sinabi ko. Huling sabi ko na. Kung may magsabi pa, palayasin sina Zhang Shuyun at Li Lingfeng ay paglabag sa akin, si Shen Shicheng. Umalis na lang sa panday ng espada. Tatay, alam namin. Alam namin, Master. Lingfeng, ikaw ay tao ng sekta. Kamakailan, nag-ensaya ka ba ng espada sa itim na batong bakal? Hindi. Ngunit. Tatay, huwag subukan ng batang ito. Di niya magawa ang pinakasimpleng paggawa ng espada. Araw-araw lang niyang pinaglalaruan ng sirang karet at sirang asarol. Paano niya gawin ang top quality na espada? Master, basura lang ang batang ito. Paano mababago ang aming panday ng espada dahil sa batang ito? Ikaw ay masyadong mapagpasyang. Kung talaga mababago ang aming panday ng espada, gamit ang mga sirang kasangkapang agrikultura, ako ang maglalaba at magluluto para sa iyo. Aalagaan ka tulad ng isang emperador. Master, nandito ang sektang pagkaing espiritual. Gusto nilang bumili ng kasangkapang agrikultura para anihin ang bambang espiritual. Sektang pagkain espiritual. Yun na nga, mayaman na parang bansa. Ang mayamang sektang pagkain espiritual. Bakit siya pupunta sa akin para humingi ng kasangkapan? Biglang nagbago ang panahon. Kailangan ng sektang pagkain espiritual ang maraming kasangkapan. Para anihin ang bambang espiritual. Sa ganitong ulan, kulang ang kasangkapan. Oh, Master, please stop talking. Hurry up and ask the disciples. Move out all the farm tools from the sword-making shop. Hindi naman ayokong ilipat. Ngunit, ang mga kasangkapan dito para sa mga magsasaka sa paligid. Paano natin nahatiin ang bambang espiritual, ang napakadelikadong bagay? Hindi ba gumawa si Li Lingfeng ng karit? Bagamat bobo siya, may kanya siyang espesyalidad. Maaring mas magaling ang kanyang kasangkapan. Tama. Oo. Agad kumuha ng karit na ginawa ni Lingfeng. At lahat ng stock, ilabas lahat. Kailangan nating huwag palampasin ang pagkakataon. Go! Huwag maging masaya agad. Hindi pa sigurado kung pipiliin ng sektang Lingxi ang mga bagay na ginawa ni Lingfeng. Para sa punong sekta, kung may hindi ka nagustuhan, sabihin mo lang sa akin. Boss Shen, hindi namin sinasadya na pahirapan ka. Ang totoo lang, ang kalidad ng mga kasangkapang agrikultura ay mababa. Kadalasan, okay lang sa pag-ani ng ordinaryong trigo. Ngunit kung anihin ang bambang espiritual, maaring hindi maganda. Sa totoo lang, kinakahiya namin ng mga basura na ito. Tingnan ng mga kutsilyong ito, masyadong mapurol, hirap manakit. Paano anihin ang bambang espiritual? Tingnan ng mga pitchfork at asarol. Boss Shen, anihin namin ang bambang espiritual. Di na lang ang mga basurang bakal dito. Medyo sobra na. Master, ang kutsilyong ito ay kakaiba. Ang kutsilyo ito, magandang bakal. Matulis din, ngunit sa buong silid, langit lang ang kutsilyong ito. Maliit na sektang pagkain espiritual. Ngunit sobrang mayabang. Master, ngunit, uwi na lang tayo. Malapit na. Mga nakababatang kapatid. Naghihintay pa ng kasangkapan para anihin. Para sa Master. Mahalaga ang bambang espiritual. Hindi pwede. Langit na lang gamitin. Jaude? Jaude, anong ginagawa mo dito? Siyempre, narito ako para gawin ang negosyo ng tindahan ni Zhang. Ikaw ay mula sa tindahan ni Zhang. Kung gulo ang gusto mo, patayin ko siya. Wala akong pangalan. Jaude, walang iya ka. Ikaw ang una na nakat sa akin. May mukha ka pang maghiganti sa akin. Pwede akong huwag maghiganti, Miss Zhang. Basta ikaw ay magpakasal sa akin. Hindi lang ako maghihiganti. Bibigyan ko pa kayo ng kasal na regalo para sa panday ng pamilya Zhang. Gusto mo akong pakasalan? Walang ganon. Putang na. Wala akong magagawa. Punong sekta. Dahil tayo ay mag-aani ng bambang espiritual, ang mga kagamitan ay kailangan. Ang panday ng pamilya Zhao ay sa bayan ng Panday,
At ito ang pinakamahusay kaysa sa mga gamit ng panday ng espada ni Jiang ay mas mahusay. Ang gamit ay... Talagang magandang hawakan ay espesyal na gawa. Puro kayabangan lang. Punong sekta. Ang gamit ng panday ng espada ni Zhao ay hindi lang mas mahusay sa materyales kaysa kay Zhang. Ang presyo ay mas mababa kaysa sa kanila. Magkano ang presyo ni Zhang? 30% mas mababa sa kanila. Chowda, paano mo ginagawa ang negosyo mo? Ang gulwagan ay hindi man lang kasing laki ng banyo ko. Bakit ka pa rin mayabang? Kung hindi ka kontento, pwede mo ring ibaba ang presyo. Punong sekta. Ano sa tingin mo? Punong sekta. Anuman ang hidwaan ng dalawang pamilya, kami ang makikinabang. Ngunit, ang mga gamit ng pamilya Zhao ay talagang mas maganda kaysa sa pamilya Zhang. Bakit hindi na lang nating bilhin ang gamit ng pamilya Zhao? Maganda nga ito, Boss Zhao. Ang kutsilyo mo, gusto namin ito sa sektang pagkaing espiritual. Punong Siyang, huwag kang magpasiya ng basta-basta. Oo, Punong Siyang. Sabi mo lang, magandang kalidad na kutsilyo ko. Paano kung? Isipin mo ulit. Oo, paano kung mas maganda ang kutsilyo ko kaysa sa pamilya Zhao? Ano ang sinasabi mo para sa kaunting pera? Huwag mong kalimutan, natutunan ko ang pagpanday sa sektang espada ng Potian. Sino bang may lakas ng loob na magaling sa akin, kundi si Master Divine Craftsman? Boshen, sa tingin ko, kalimutan na lang natin. Kami sa sektang Lingshe, hindi kailangan bumili ng mga basura na ito. Libre. Punong sekta, ibibigay ko sa inyo ang mga kutsilyong ito ng libre. Sayang ang magagandang bagay. Tatay, bakit mo ginawa ito? Ang resulta, ganyan lang. Mas mabuti, samantalahin ang pagkakataon. Please curry favor with the Lingshu sect. Marahil, ang ating buhay sa inaharap ay magiging mas maganda. Punong sekta. Malapit na magtapos ang oras. Kung talagang libre ang mga kutsilyong ito, hindi naman ako hindi makakatanggap. Kahit na ibalik ko lang, bigyan ng panlabas na disipulo para magsanay sila. May punto ka, edi igawin natin. Opo. Sana ang sektang pagkaing espiritual ay makapagbigay ng mas maraming pagpapala sa amin na yon. Magiging mas maganda ang buhay natin. Makapal ang muka, sinabi mo? Umuwi ka na lang. Naubos na ang iyong mga gamit. Hayaan mong sabihin ko, ang sektang Lingxi ay malaking sekta. Isang tingin lang sa iyo, isa na itong biyaya para sa iyo. Bukod pa, ang mga tao sa sektang Lingxi, itinuturing ng lahat si Lingzhu bilang kanilang buhay. Kung ang iyong kutsilyo ay basura at nasira si Lingzhu, walang paki sa suporta, patatayuin nila ang iyong panday para lang sa kabutihan. Isang Lingzhu ay nagkakahalaga ng 100 gintong barya. Boshen, sa iyong lakas, ilan ang handa mong bayaran para dito? Kung malugi ka, pwede ko isipin. Aagawin namin ang iyong panday ng espada at gawing kulungan ng baboy. Ikaw, Boshen, ingat ka. Ikaw ang may kasalanan kung hindi ka bulad at nasaktan si Zhao Wude. Ang aming panday ng espada ay hindi mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ganun lang, kayo dalawa ay salot. Kung dahil sa inyo, magiging walang tahanan kami. Hindi ka namin mapapatawad. Huwag kayong magalala. Walang mangyayari sa panday ng espada. At pagkatapos ng 3 araw, hindi pa rin sigurado kung sino ang walang tahan. Naku, ang pambang espiritual na ito ay halos hindi na makayanan. Bakit hindi ba dumarating ang mga nakatatandang kapatid mula sa panloob ng sekta? Paano ako ang may alam? Para sa panlabas na sekta, itigil ang iyong daing. Naihatid na ang karet. Ang bangbang espiritual sa Parsela Balgang 5 dapat anihin bago magtanghali sa makalawa. Nakatatandang kapatid, ang Parsela Balagang 5 ay may 2 hektarya. Gamit ang mga sirasirang karit na ito, Paano namin ito matatapos bago ang makalawa? Opo, nakatatandang kapatid. At sa tabi ng bambang espiritual na ito, may iba pang bihirang espiritual na halaman. Dapat tayo ay mas maingat. 2 araw, walang duda, hindi sapat. Ang kondoob din ay 2 araw. Mas malaki ang area nila. Kung hindi nyo matapos sa 2 araw, isipin nyo mabuti. Kayo ba ang may problema sa kakayahan? Ikaw? Utang yan na mo. Hindi mo kami tinuturing bilang tao. Kalimutan mo na. Magtrabaho muna tayo. Magtrabaho muna kung hindi natin matapos. Huwag na nating sabihin na nilalait tayo.
Kahit si punong sekta, takot akong hindi tayo papayagaan. Magtrabaho muna. Anong problema? Hindi ko alam kung tama ang pakiramdam ko. Parang lumalagaan ang kutsinyo sa aking kamay. Parang kusa itong pumapayat. Hindi ba ito ordinaryong karit lang? Paano naging kapaki-pakinabang? Masama ito para sa mga halaman. Diyos ko, isang kutsilyo, may 100 metro kwadrado ng bambang espiritual at hindi nasasaka ng mga halaman sa ilalim nito. Hindi ito sirang kutsilyo. Ito ay banal na sandata. Basura. Basura lahat! Di man lang makayanan ng isang gabi. Naniwala pa ako sa kasinungalingan ng mataba. Wala na. Kailangan kong magpahinga. Kung patuloy akong magputol, magawa pa ba akong buhay bukas? Di ko alam. Okay, kung para sa panlabas sa disipulo na gumagamit ng mga sirang kutsilyo, ang pagtrato sa panloob na sekta ay mas maganda. Ganun. Panlabas sa disipulo. Ilan sa kanila ay nahimatay. Saan ang mga tao sa Parcela Bulagang 5? Hindi nila tapos ang misyon, di ba? Di ba namin tapos ang misyon? Paano nila magagawa? Ganun. Yung mga tamad na yon naglulunod lang. Yung mga walang kwentang panlabas na sekta. Lalong lumalala. Kahapon may nagtangka na kontrahin ako. Samantalahin natin. Turuan sila ng leksyon. Let's go! Ang galing ng kutsilyong ito. Kayang putulin ng buhok ang kutsilyong ito. Mas magaling pa sa espada. Totoo nga, 2 hektarya ng bambang espiritual. Kung hindi dahil sa magic knife na ito, isang gabi ay hindi natin matatapos. Kahit bigyan tayo ng 2 araw at gabi, hindi pa rin natin matatapos. Oh, nang bumalik ako, yung panload na disipulo, di pa tapos ang misyon. Tama. Na yon. Sa wakas, tayo naman ang palabas na disipulo. May pagmamalaki natin ang sarili. Sana dumating sila ngayon. Then, bigyan sila ng malaking sampal. Maganda ito. Palabas na patsyo! Labas kayo! Umalis kayo dito! Okay. Kayo mga hayop ng palabas na bakuran. Totoo nga na naglulunod kayo dito. Tapos na ba kayong putulin ng bambang espiritual? May lakas pa kayong bumalik para magpahinga? Parang masyado kaming mapagpatawad sa inyo. Kaya kayo ay walang awang. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Nakatatandang kapatid, hindi kami tamad. Natapos na namin putulin ang lahat ng bambang espiritual. Mayabang kayo. 5 disipulo ng panloob na sekta. Isang gabi lang natapos nila putulin ng 1 hektaryang bambang espiritual. Kayo mga baguhan, may lakas pa kayong sabihin na pinutol nyo ang 2 hektaryang bambang espiritual sa isang gabi. Akala nyo madaling lokohin ako, no? Kung hindi ka maniwala, suriin mo mismo. Sa panlabas na bakuran kayo, kausap ang nakatatandang kapatid ng panloob na sekta. Ang paraan ng pagsasalita. Alam mo, ang latigo ng kidlat ng nakatatandang kapatid ay gawa sa 5 pirasong top-grade steel. Pinapayuhan kita, tanggapin ang pagkakamali. Kung hindi, tatamaan ka ng latigo ng kidlat. Mapupunit ang balat at laman. Narinig ko na, ang latigo ng kidlat na ito ay hindi kayang putulin ng walang kapantay na espada. Huwag nating ipilit. Kung may kakayaan siya, palibutan niya ako. Natapos na namin ang misyon. Bakit kami paparusahan nila? Kayo mga panloob na sekta, mas mataas ba kayo sa iba? Sumalens! Since you want to die, okay, I will fulfill your wish today. Ano? Gagamitin mo ang sirang kutsilyo sa iyong kamay para putulin ang aking latigo ng kidlat? Managinip ka na lang. Maliit na hayop. Umahanap ka ng kamatayan. Tego! Master. Isaw, 2 sa inyo ay hindi sa espiritual na bukid. Bakit kayo nagtitipon dito? Para sa master, ang pangkat ng panlabas na disipulo. Hindi lang tamad. Sinira pa nilang latigo ng kidlat ng kapatid ko. Halata hindi ka naniniwala. Nagawa na namin ang gawain. Gusto pa akong atakihin? Ako? Kaya ako lumaban. Ikaw? Nagawa niyo ang gawain sa loob ng isang gabi? Ipakita mo sa akin. Master, manggaring tingnan. Nagawa nila ang gawain ang hindi nagawa ng panloob na disipulo. Paano niya nagawa? Master, salamat sa kutsilyong ito. Ang kutsilyong ito. Pinuto nito ang latigo ng kidlat ko. Top-grade steel. Maari bang ang kinikilalang master craftsman lang ang makakapanday nito? Top-grade steel, latigo ng kidlat. Bibilhan kita mamaya. Ngayon, maganda ng ginto ngayon. Sumunod sa akin sa panday ng espada ni Zhang. Kung hindi ako nagkakamali, sa buong mundo, siya lang ang makakapanday ng ganitong kutsilyo.
Timing is perfect. Pupunta ako sa panday ng espada ni Zhao para kausapin si Mataba. May lakas ng loob niloko ang sektang pagkaing espiritual. Parang ayaw na niya mabuhay. Magpanggap. Concentrate. Opo, tatay. Masama ito. Narinig ko kaninang umaga. Si Wu Yang Yan ng sektang Lingshu ay nagdala ng maraming tao sa ating bayan para kausapin tayo. Grabe ito. May mali sa batch ng karit na binenta natin sa sektang Lingxi. Ang daming tao ng sektang Lingxi. May malaking problema ito. Baka ang panday ng espada ni Chang ay magdusa ng malaking problema. Ikaw ang may kasalanan. Walang lakas ang iyong katawan. Pinilit mong hawakan ng panday. Na yun ay maganda. Ang lahat ay nadamay dahil sa'yo. Paano kami masisisi? Kahit dumating ang sektang Lingshi, hindi sila dito para gumulo. Hindi para sa iyo. Maaari bang para gumulo sa akin? Xiao De, ano ba talagang balak mo? Para saan? Siyempre, dito ako para manood. Paano malulugi ang panday ng espada ni Zhang? Shen Shicheng. Ang saktang Lingshi ay gumawa ng malaking eksena. Siguradong naghihiganti sila. Nung kinuha mo ang batang bastard na ito, Li Lingfeng at ang batang babae na si Chang Shuyun, sa amin, hindi mo malamang na inisip na sila ang magdadala ng napakalaking kalamidad sa iyo. Xiao De, alam mo. Ang panday ng espada ni Chang ay hindi kailangan ng isang dayuhan na nagpapalala ng sitwasyon. Pinapalala ang sitwasyon. Kahit gaano ako kasama, Zawude. Hindi ako walang magawa. Naghahanap ako ng lugar na maganda ang Feng Shui para itayo ang aking bagong kulungan ng baboy. Ang pamilya ay naghiwalay. Ang patay na puno ay hindi makatayo. Ang panday ng espada ni Zhang, perpekto. May lakas ka! Xiao De, huwag mo isipin. Nagaling ka sa sektang espada ng Potian at hindi ka namin kayang hawakan. Sino ang maghawak sa iyo? Ang karaniwang anak mo? O ang matandang buto mong hindi makalakad? O ang batang babae na ito? Huwag sabihin, langit ang batang babae na ito. Magagawa niya akong mapanglaw. Ikaw! Xiao De, naghahanap ng kamatayan. Kayo ang naghahanap ng kamatayan. Mga tao ng sektang Lingxi, malapit na silang dumating. Agad kang lumuhod. Magsaludo ng 3 beses. Pasayahin mo ako. Maaari pa ako mabigay ng magandang salita. Lumuhod ka! Xiao De, gusto mong lumuhod ako sa iyo? Sa susunod na buhay mo na lang. Gasto sa medikal. Walang sukli. Xiao De, sumobra ka na. May problema ba sa pagbuli sa iyo? Isang bastard na minana sa aking mga ninuno. Ang pagbuli sa iyo ay isang biyaya para sa iyo. Are, parang mahirap ka. Kaya pala 5 taon nang nakalipas. Gustong sirain ng Zhenlong Men ang iyong pandayan ng espada, ang iyong pamilya. Hindi ako naroon noon. Patayin si Zhang Zizi, ang matandang bastard. Hindi naman yun labis. Ikaw, okay lang na insultuin mo ako. Pinapahiya mo pa ang aking tagapagligtas. May problema ba sa pag-insulto? Alam mo ba, dito ako para harapin si Li Lingfeng, ang batang bastard. Pinapahiya ninyo ang sektang pagkaing espiritual. Sa tingin ko, ang panday ng espada ni Zhang, walang dahilan para manatili. Mga disipulo, sundin ang utos ko. Opo! Sirain ang panday ng espada ng pamilya Zhang. Kung may humarang, patayin silang lahat. Itong lalaki, bugbugin at itapon sa kalye. Ang babaeng ito, ikulong siya sa kama. Opo! Tigil! 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 Tigil ninyo! Tigil ninyo! Xiao De, 你会后悔的。 Gusto kong makita. Paano mo ako papasiyahan? Array, gusto mo pa maglaro? Bayani na nagligtas ng maganda. Alam mo ba, ang mga disipulo ng pamilya Zhao ay lahat nagsanay. Isang suntok na 100 jin. Walang makaharang sa amin. Go! Isang suntok na sa atin, Jin. Walang iba pa. Uhaw ka sa kamatayan! Patayin ang bastard na to! Kaya si Li Lingfeng, paglaban. Magaling ka talaga sa laban.
Ikaw, anong ginagawa mo? Sasabihin ko, ang pinsan ko ay isang elder. Patatayin kita! Subukan mo. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng sektang espada ng Potian sa akin. Huwag kang lumapit! Ano ang ginagawa mo? Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Nung binastos mo si Zhang Suyun, bakit hindi mo nalaman na mali ka? Nung binugbog mo si Shen Mingyi, bakit hindi mo nalaman na mali ka? Pati na rin, nung binastos mo ang tindahan ng espada ni Zhang, nung binuli ka ng Zhen Longmen, bakit hindi mo nalaman na mali ka? Mali. Tigil! Bubugin pero magpatayin! Kunong sekta! Dumating ka rin! Si Li Lingfeng ay nagpapatay ng walang habas! Siya! Gusto niya akong patayin! Bubugin mo siya! Natalo ka ni Master Lee. Ikaw ay mapalad. May lakas ka bang magsalita ng masama kay Master Lee dito? Kulong sekta. Nalito ka ba ako sa panday ng espada ni Zhang? Ako, si Zhao Wude. Alam namin na ikaw si Zhao Wude. Mapapansin ko ang iyong mukha kahit maging abo man ito dahil sa iyong sira kutsilyo. Busy ako sa espiritual na bukid buong araw at gabi at nasira ang maraming espiritual na bambu. Alam mo, ang panday ng espada ni Zhao ay nagdulot sa amin ng pagkalugi nang hindi bababa sa 30,000 tael ng ginto. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, ang aming sektang Lingxi ay sisirain ng iyong panday ng espada. Pulong sekta! Mali ka po! Ang dapat magbayad ay bulwagan ng panday ng espada ni Zhang! Ano ang kinalaman ng bulwagan ng panday ng espada ni Zhao? Ang basura mo ay hindi karapat dapat ikumpara kay Master Lee. Hayaan mong sabihin ko, sa iyong kasanayan, hindi mo maabot ang maliit na daliri ni Master Lee. Bigyan ka namin ng 3 araw, ipapadala ang 30,000 tael ng ginto sa aming sektang Lingxi. Kung hindi, huwag sisihin ang sektang Lingxi sa pagiging malupit. Umalis kayo, ang pangit tingnan. Blurry ba ang aking paningin? Maraming pera. Master Lee, Master Shen, siyang tati, diba? Saturo na lang ng ginto at pilak. Master Lee, gumawa ng isa pang batch ng kagamitan sa bukid para sa sektang Lingxi. Huwag gawin. Ano? Li Lingfeng, parang nabaliw ka na. Sa 100,000 tael ng ginto ito. Kung ayaw mong gawin, huwag mo nang gawin. Ang 100,000 tael ng ginto at pilak. Master Lee, tanggapin niyo po. Ilagay na lang po. Master Lee, aalis na po kami. Kung may bagong gawa sa inaharap, Master Lee, alalahanin ang sektang Lingxi. Kataka-taka, kayang gawing mapagpakumbaba ang pinuno ng malaking sekta. Sino si Li Lingfeng? Dati hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin. Ang likod ng Master Craftsman. Bakit parang likod ni Li Lingfeng? Tatay, tinitingnan ko ulit ang larawan ng aking tagapagligtas. Oo, nung dati. Pinatay ng True Dragon Gate ang aking tagapagligtas. Pinagbunot din ako sa panday ng espada. Si Master Craftsman ang nakahanap sa akin at binigyan ako ng panday ng espada upang patakbuhin. Alam ko, tatay. Kung hindi dahil kay Master Craftsman at Master Craftsman, kami ay nasa malayong lugar pa rin. Ngayon ang panday ng espada. Madaling apakan. Isipin mo, pasensya na sa aking tagapagligtas at Master Craftsman. Tatay, ngayon, may sektang pantaying espiritual na tayo. Huwag mag-alala. Ang buhay sa hinaharap ay magiging mas maganda. Umaasa sa iba. Mas mabuti pa ring umasa sa sarili. Pinag-iisipan ko kung paano dalhin ang panday ng espada ni Zhang sa mas malaking entablado. Okay lang, tatay. 5 araw pa, may pulong ng disipulo sa Penglai Villa. Kung bago yon, ang mga espada natin mapili ng mga disipulo ng Penglai Villa. Pagkatapos, ang panday ng espada ni Zhang ay magiging sikat. Oo. Kung ang mga disipulo ng Penglai Villa ay magsuot ng mga espada natin, pagkatapos, ang mga nagpapa-espada sa panday ng espada ni Zhang ay walang katapusan. Tiyak yan, tatay! Tulong ka lang sa akin. Pagpanday ng espada. Walang alam ka.
Naghihintay siyang master ng pamilya Chen. Umaasa sa aking espada. Pumasok sa Penglai Villa na mas malakas kaysa sa sektang pagkaing espiritual. Ako, si Zhao Wude, babayarin kita, Li Lingfeng, ng 100 beses. Boss Chow, May katawang espada, sayang lang, baradong ugat. Maliban kung lagyan ng espadang energy ang katawan, walang pinagkaiba sa basura. Tingnan ang pananamit ng bata. Parang hindi paborito sa bahay. Ang kutsilyong ito. Alam ko, kayong dalawa ng ina ay nahirapan sa pamilya Chen. Ang halalan ng disipulo, ang tanging pagkakataon mo. Para may layo ka sa paghihirap. Bilang kapatid, paalala ko, kung gusto mong magbago, pumili ng espada sa makalawa. Dapat mong piliin, espada na gawa ng panday ng espada ni Zhang. Okay. Boss Zhao, Chen the people, pasensya na at hindi ko kayo sinalubong. Sinulod namin ang inyong hiling. Naihanda na namin para sa inyo. Taas, gitna, below, 3 uri ng espada. Tatay, bagay na bagay sa akin ang espadang ito. Magaling kang pumili, Master Bufan. Karapat-dapat kang tawaging unang henyo ng Tianjin. Ang espadang ito ay tinatawag na espadang Snow Walker. May espiritual na kamalayan na ito. Pinapangalanan mo pa ang basura na ito. Espada ng espiritual na kamalayan. May espiritual na kamalayan na ito. Halos kapareho na ng ginawa ng Master Divine Craftsman. Tatay. Gusto ko ito. Ang espadam ito lang ang bagay para kay Chen Hanlin. Was Zhao, ang espadam ito. Magkano ito? Gusto ko ito. Ikaw ay direkta. Ikaw ay 50,000 tael na lang. Ano? Bakit ka nagkakagulo? 500 tael para sa espadang espiritual. Hindi mahal. Huwag kang magmukhang walang karanasan. Boss Zhao, 500 tael para sa espadang espiritual. Di talaga mahal. Maghintay ka lang. Papakuha ko ang mga alipin para dalhin ang pera. Okay, papabalutan ko na po. Well, balutan mo na. Ang gamot ni Ina ay 10 tael lang dati. Pinipilitan ko ng 3 araw at gabi para makakuha ng pera. Ngayon, binibili ni Ama si Chen Bufan ng espada. 500 tael ang ginastos. Walang pag-aalinlangan. Chen Ping, ano pang hindi mo naiintindihan? Ganun lang. Hindi ngayon ang panahon para isipin ang mga bagay na ito. Ang kapalaran namin ni Ina ay nakataya dito. Hindi ako susuko. Ama, sabi mo nung umalis. Ang total budget sa pagpili ng espada ay 500 tael. Ngayon, si Kuya may espada na at 500 tael. Ano nang gagawin ko? Ano pa magagawa mo? Pumili ng pinakamasamang espada. Umalis ka na. Hindi ko gusto pumili ng espada. Kasama ang anak ng katulong. At ngayon ay nagdahasang akusahan ako. Bufan. Tatay. Bufan, birang henyo ng pamilya Chen. Ikaw ang pinakamalaking pag-asa na mapili ng Penglai Villa. Dapat mong piliin ang pinakamagaling na espada. Ikaw naman, bagaman ipinanganak kang may katawang espada, ngunit walang top quality na espada kung ikukumpara sa basura. Ano ang pinagkaiba? Sa tingin ko, pumili ka na lang. Mura lang. Master Chen Ping, maliban kung ikaw ay master craftsman, walang makagawa. Top quality na espada. Sa tingin ko, dapat kang surrender. O piliin mo. Itong isa, pinupuko din ng maayos. Bagaman, hindi kasing lakas ng espadang espiritual. Ngunit nasa itaas ng karaniwan din. Gusto mo bang subukan? Ang pangit, ang panday ng espada sa bayan ng Panday. Paano nila ginawa ang kutsilyo ng pangpatay, isang mababang kalidad na bagay? Master Bufan, di mo alam. Itong panday ng espada ni Zhang sa bayang ito. Ang pinakamasamang panday ng espada at ang lalaking nasa harap mo. Kayang gumawa lang ng simpleng kasangkapan sa bukid. Sa totoo lang, walang halaga. Sinasabi na ang bayan ng Panday ay ang tahanan ng master craftsman. Ang mga walang ambisyon tulad niya ay hindi nararapat na magpakita sa bayan ng Panday. Chen Ting, lumayo ka sa panday ng espada na ito. Umuwi at subukan. Ang espada ni Boss Zhao. Kahit na ang kalidad ng espada na yon ay hindi kasing mataas ng nasa kamay ni Bufan. Mas mahusay pa rin ito kaysa sa kutsilyo ng pangpatay sa kamay ng lalaking ito. Oo, Master Chen Ping. Pagpili ng espada ay isang malaking pangyayari sa buhay. Ang aking espada lang ang nararapat sa iyo. Zhao Wude, sa kakayahan ni Chen Ping, ang mga espadang ginawa mo ay magiging hadlang lang sa kanya. Sa halip na piliin ang basura mo, mas pipiliin ko ang aking kutsilyo na papatay. Sinabi ko na, sinasabi mo lahat para lang ibenta ang kutsilyo. Ang espadang aking ginawa, ito at ang kakayahan ni Master Chen Ping ay nagpapalakas sa isa't isa. Hindi ito hadlang. At ang iyong kutsilyo ng pagpatay,
Kung ipakita mo ito, tatawanan ka ng lahat. Ako ang anak ni Chen Hanlin. Hindi ako pipili ng kutsilyo ng pagpatay bilang espada. Chen Ping, umuwi at subukan ng espada ni Boss Zhao. Kung maganda, ako ang magbabayad. Sa aking kakayahan, wala di ako sa mundo, maliban sa aking ina. May naniniwala sa aking kakayahan, Chen Ping. Tatay, gusto kong piliin ang kutsilyo ng pagpatay na ito. Kutsilyo ng pagpatay? Chen Ping, sirain mo ang otak mo. Ang iyong kakayahan ay hindi maganda. Na yon ay nalulugmok ka. Pumili ng kutsilyo ng pagpatay. Walang hiya ka. Gusto mo ba akong pagalitan? Relax, relax, Master Chen Ping. Pagpili ng espada ay malaking bagay sa buhay. Mag-ingat. Napagpasyahan ko na. Pipiliin ko ang kutsilyong ito. Sige. Kung ganon, bayaran mo na lang. Bufan, tayo na! Hey, Master Chen! Eleksyon ng disipulo sa 3 araw. Huwag kang makasalubong sa akin. Master, huwag mag-alala. Ako, si Chen Ping, ay hindi umuutang. Bigyan mo ako ng kutsilyong ito. Kahit 1 taon o 2 taon, siguradong babayaran ko ito. Ang iyong mga bagay ay hindi ko kailangan. Ang kutsilyong ito ay para sa'yo. Para sa'yo ito, libre. Salamat, Master! Kalimutan na. Anyway, ang basura na ito ay hindi gaya ni Chen Bufan na mapipili ng Peng Lai Villa. Pumili siya ng kutsilyo ni Li Lingfeng. Mapapahiya lang siya. Mapapahiya lang si Li Lingfeng at panday ng espada ni Zhang. By the way, kung ayaw mo masira ang mga bahay sa paligid, huwag mo subukan dito. Narinig ko na ang Master Craftsman at ang espadang ginawa ng Master Craftsman lang ang makakapag-iwan ng marka sa batong itim na bakal na ito. Hindi ko alam kailan ako magiging malakas na may hawak na espada ng Master Craftsman. Sabi ni Master Lee na ang kutsilyong ito ay pwede lang subukan sa bukas na lugar. May iba pa bang metapisika? Wala pa rin nangyari. Wala na. Madali rin gamitin ang kutsilyong ito. May espiritu ang lahat. Maaaring totoo ang sinabi ni Master Lee. Sa dilim, pinili rin ako ng kutsilyong ito. Nawala ang intensyon ng kutsilyo. May-ari ng manor. Walang master craftsman dito. Maaaring nagkamali ka lang ng pakiramdam. Imposible. Maraming beses na ako nakipag-ugnayan sa master craftsman. Siya ang may intensyon ng kutsilyo. Hindi ako nagkakamali. At saka, ang Chejun ay ang bayang pilagbulan ng master craftsman. Normal lang na bumalik siya dito. Tingnan, langit lang espadang, gawa ni Master Divine Craftsman, ang makakagawa ng kamanghamanghang markang ito. Kahit pang marka ay mababaw pa. Ang may hawak ng espada ay hindi pa sapat. Ang makakuha ng espadang gawa ni Master Divine Craftsman. Ang ibig sabihin, siya ay kinilala ni Master Divine Craftsman. Kung makita lang siya, siguradong makita si Master Divine General. Kung ang maswerteng ito ay makasali sa eleksyon ng disipulo sa ganitong paraan. Ang aming Peng Lai Villa hindi lang makakakuha ng magandang binhi, kundi makikita rin si Master Divine Craftsman. Kung si Master Divine Craftsman ay handang gumawa ng espada, ang aming Peng Lai Villa hindi maiiwan ng malayo ng sektang espada ng putian. Maganda ka na kung makita mo si Master Divine Craftsman, anuman ang kondisyon niya. Ang aming Peng Lai Villa ay tutugon kahit na ibuwis ang lahat ng yaman. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo man lang ako kinonsulta. Binenta mo lang ang kutsilyo kay Chen Ping. Isang kutsilyo, pangkaraniwan lang yon. Okay na ngayon. Maraming tao dito. Kung ilalabas ni Chen Ping ang kutsilyong yon, ang panday ng espada ni Zhang ay tiyak na mapapahiya. Oh, Ling Feng, nagkamali ka ngayon. Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon para sa panday ng espada ni Zhang. Ang anta si Chen Ping ay karaniwan, hindi ang pinakamainam na pagpipilian. Alam ko ang ginawa ko. Genius ka ba o karaniwan lang? Malalaman mo in a moment. Kahit na ito ay kutsilyo pang karaniwan, mas malakas ito sa lahat ng espada dito. Li Lingfeng! Kapag magmamayabang ka,
Hindi ka ba natatakot na mahulog ang dila mo? Panday ng espada dito. Marami silang. Sinasabi mo pa. Ang lahat ng panday ng espada ay hindi kasing husay ng kutsilyo mo. Siguro ay nabaliw ka na. Mayabang na bata! May kutsilyo ka lang, may lakas ka pang sabihin na mas malakas ito sa espada na ginawa ko. Ano ito? Tuwing eleksyon ng disipulo. Merong ganyan. Ang batang walang alam. Sa huli ay mapapahiya lang. Sao Uda, tigil na. Wala ka ng sugat, nakalimutan mo na. Mapapapilay ka ulit. Maniniwala ka man o hindi. Alam mo, ngayon si Chen Bufan ay mapipili ng Penglai Villa. Sa oras na yon, ang panday ng espada ni Zhao ay magiging sikat. Takot ako sa iyo. Isang maliit na panday. Paano magugustuhan ng Penglai Villa ang isang katulad ni Chen Bufan? Kung pipiliin man, dapat si Chen Ping. Liling Feng, alam mo bang sinasabi mo? Alam ng lahat sa bayan. Bagamang si Chen Ping ay may katawang espada. Ngunit barado ang kanyang meridian. Kailangan niya ng enerhiya ng top-grade sword. Kung hindi, siya ay basura. Halos mapili siya ng Penglai Villa. Liling Feng, ako si Zhao Wude ay luluhod sa iyo ngayon. Deal. Pare-pareho silang karaniwang talento. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ng Master Craftsman bilang kanyang disipulo. Abangan natin. Naalala ko lumabas ka. Kahapon na nagbabalat kayo. Sa mga kandidato, kung may mga magaling na talento. Ang pinakatalento ay si Chen Bufan. Sinasabing mabilis siyang matuto ng espada. Sa tingin ko, siya ang pinakamalaking pag-asa na pipiliin ng Master Craftsman. Ang katabi ni Chen Bufan, sa tingin ko ay matatag ang tingin at may mabuting ugali. Ang taong ito ay komplikado. Isa siyang bihirang natural sword body. Nakakalungkot lang. Ang top-grade sword, kung hindi niya ma-recognize ang master gamit ang dugo nito. Ang top-grade sword, ang top-grade sword, ang top-grade sword ay magiging basura. Walang pinagkaiba. Nakakalungkot. Top-grade sword. Master Craftsman lang ang makakapanday. Ang bata na ito ay baka hindi makuha ang pagkakataong ito. Wala na. Walang kinalaman sa akin ang mga ito. Ipahayayag mo ang mga patakaran ng laro. Silence everyone! Sa kompetisyong ito, pupunuin ng sorteo. Isang laban ito. Ang mananalo ay direktang sumusunod na round hanggang sa mapili ang top 3. Sa kompetisyon, pwede magdala ng espada, magbasap sa ring. Matatapos lang kapag may sumuko o kaya ay matumba sa ring. Kung hindi, buhay o kamatayan ay walang pakialam. Ngayon, ang kompetisyon ay nagsisimula na. Unang round, Chen Ping at Ma Zhihong, lumaban na. Ang talento ni Ma Jihong, bagamat hindi kasing husay ni Chen Bufan, ngunit siya ay kilalang henyo sa ating bayan. Sa lakas ni Chen Ping, hindi siya kalaban ni Ma Jihong. Liling Feng. Maganda ka na. Yumuko ka sa akin. Hindi naman siguro. Hindi siya susuko hanggang sa mapahama. Tingnan ang braso ni Ma Jihong. Kayang maglabas ng 100 libra ng puwersa. Maraming beses na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Uy, tingnan si Chen Ping. Payat na payat siya. Paano niya kayang talunin si Ma Jihong? Oh, tingnan si Chen Ping. Walang martial arts. Walang swordsmanship. Maliban na lang, may top-grade sword. Kung hindi, hindi siya mananalo dito. Kapatid Mingyi, tiwalaan mo ang aming paghuhusga. Hindi ko akalain na makakaharap ng talunan tulad mo sa unang round. Sa pakikipaglaban sa'yo, ayaw ko pang gamitin ang espada. Hindi kita sasamantalahin. Since you want to fight me with bare hands, then I won't use my sword either. Ang bata na ito ay karaniwan. May tapang din siya. Sa larangan, ang pinakabawal ay hindi ibigay ang lahat. Si Chen Ping ay karaniwan. Pinili din niyang labanan si Ma Zhihong ng walang sandata. Hindi ko akalain na makakaraos siya dito.
Ang kutsilyong ito! Magaling! Magaling na laban! Ang galing nito! Wait, hindi ako nagkakamali. Sa pulong ng disipulo ng Penglai Villa, paano nangyari? Isang kutsilyo ng pagpatay, isang bagay na hindi nararapat ipakita. Si Chen Ping, isang basura na napili sa milyon. Sa sitwasyong ito, dinala niya pa ang kutsilyo ng pagpatay. Ang yaman ng pamilya ni Chen Hanlin. Huwag lang piliin ang isang espadang maikli, kahit isang simpleng espadang bakal. Mas malakas pa ito kaysa sa kutsilyo ng pagpatay. Pinahiya mo ako. Nung ikaw ay ipinanganak, dapat ay pinatay na kita. Master Chen, huwag mag-alala. Ang bagay na ito ay alam ko ng mabuti. Ganap, huwag sisihin si Master Chen. Noong panahong yon, dinala ni Master Chen ang dalawang yung master sa aking tindahan at pinili ko rin ang isang magandang espadang bakal para kay Chen Ping. Ngunit sa daan, nagkita kami ng panday, si Li Lingfeng. Naloko niya ako, kaya binili ko ang kutsilyong ito. Alam ko siya. Bagong disipulo ng panday ng espada ni Zhang. Isang mahirap na panday na gumagawa lamang ng kagamitan sa bukid. Isang mahirap na panday. Paano siya magpakita ng galing sa harap ni Zhao Wude? Hindi ba niya mapapahamak ang iba? Kaya pala ang panday ng espada ni Zhang ay lalong lumalala. Kaya nga sabi, magkakaugnay ang mga magkakatulad. Isang basura ay pinili ang isa pang basura. Para silang itinadhana para sa isa't isa. Tapos na ba kayo? Walang kailangang patunayan. Tingnan ang resulta. Umalis ka dito! Ang aking mukha! Pinahiya mo ako! Hindi, Chen Ping. Huwag kang susuko. Isipin mo na lang si Ina. Isipin mo na lang ang sarili mo. Basura ka lang. Gusto mong labanan ako? Kung ganoon, lalaroan kita ngayon. Susuko ka ba o hindi? Hindi. Bobong-bobo ka. Hindi ka pa rin sumusuko sa sitwasyong ito. Pinili ng espada ang may-ari. Kung makaligtas ka lang dito, mananalo si Chen Ping. Chen Ping, kung hindi ka sumuko, baka patayin ka ni Ma Zihong. Susuko ka ba o hindi? Hindi ako susuko! Hindi ko masabi. Bagaman talunan si Chen Ping, medyo matapang pa rin siya. Malaki ang agwat ng lakas ng dalawa. Si Chen Ping ay Nakakapaglaban pa rin. Parang hindi ganun malakas si Ma Jihong. Walang alam ka. Si Chen Ping ay malapit ng maubusan ng lakas. Alam mo ba kung gaano katagal pa siya makakapaglaban? Hindi. Matagal na akong nakikipaglaban sa talunan nito. Ngayon ay nagsisimula na rin ang iba na pagdadahan ang aking lakas. Dapat kong tapusin ang laban. Napapahawak ako ng espada. May kaunting galing ka. Ngunit dito na ang wakas. Karangalan mo na mamatay sa aking espada. Narinig ko ang espada ni Ma Zihong ay gawa ng isang master. Tingnan ang disenyo nito. Tingnan ang talim nito. Walang kapantay ito. Ang espadang ito ay hindi ordinaryo. May espiritual na kamalayan pa. Kung hindi susuko si Chen Ping, kahit kuha niya ang kutsilyo ng pagpatay, dudugo siya sa harap mismo. Li Lingfeng, si Chen Ping ay talo na. Agad kang lumuhod. Huwag magmadali. Nagsisimula pa lang laro. Sa tingin ni Chen Ping, ang kanyang kutsilyo ng pagpatay ay hindi mapapantay sa espada ni Ma Jihong. Tama? Walang alam. Sa tingin mo ba ang iyong kutsilyo ay makatiis sa aking suntok? Matatayo ka pa ba sa sitwasyong ito? Anong nangyayari? Nang hawakan ko ang kutsilyo, parang gumanik ang aking lakas. Hindi ko naramdaman ng sakit. Ang material ng kutsilyo Paano nangyari? Sinipasya ni Ma Zhihong. Ng libo-libong kilo. Paano siya nakatayo? Papatayin ka! Sino ito? ang intensyon ng espada. Grabe ang sugat ni Chen Ping. Paano niya pa natalo si Ma Zihong? Walang kwenta ba talaga siya? Hindi. Natalo ni Chen Ping si Ma Zhihong. Salamat lang sa kutsilyo ng pagpatay sa kanyang kamay. Imposible. Si Chen Ping ay ipinanganak na may katawang espada. Top grade sword lang ang makapagpapalabas ng kanyang lakas. Maliban sa Master Divine Craftsman, walang iba ang may kakayahan nito. Oh, maliban sa Master Divine Craftsman, walang iba ang may kakayahan nito. Paano maging Master Divine Craftsman si Li Lingfeng? Natalo ni Chen Ping si Ma Jihong. Swerte lang talaga siya. Hey! 司马子红也要 take 呢？
Magaling din si Matsi Hong sa espada. Subalit, minimum lang sa Penglai Villa. Delikado na ngayon, si Chen Ping. Hindi ako sang-ayon. Huwag kalimutan. Si Chen Ping ay ipinanganak na may katawang espada. Basta may top-grade sword. Ang lakas niya ay lumaki ng libo-libo. Si Ma Chi Hong, sa tingin ko ay hindi sapat ang lakas niya. May-ari, wag maapektuhan. Sa sinasabi ng iba, ang kutsilyo ay pangit. Hindi ito top grade. Tama ba? Kitain mo mismo. Saan galing ang kutsilyong ito? Bakit napakalakas nito? Paano nangyari? Paano siya naging ganito kalakas? Hindi inaasahan. Hindi naman siya masyadong pangit. Pwedeng mag-draw lang kung gusto mo ng kutsilyo. Matatalo mo si Ma Chi Hong. Imposible talaga. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko na makontrol ang espada? Pinipigilan. 100% na pinipigilan. Ang espada ni Ma Zihong. Takot sa kutsilyo ni Chen Ping. Dahil natumba si Ma Jihong at nawalan ng kakayahang gumalaw, idineklara ko. Nanalong si Chen Ping sa round na ito. Hindi ko inakala. Mananalo si Chen Ping sa round na ito. Bakit biglang naging malakas siyang ganito? Maaari bang ang kutsilyo ng pagpatay sa kanyang kamay? Parang kilala ko ang ugali ng lalaking ito. Nakita na ba natin siya dati? Naging malakas si Chen Ping. Hindi ito maaring ang kutsilyo ng pagpatay. Huwag kalimutan, si Li Lingfeng ay gumawa ng kasangkapan, walang kwentang tao na gumawa ng kasangkapan. Ngunit si Chen Ping ay talagang naging malakas pagkatapos niyang gamitin ang kutsilyo ng pagpatay. Basta maging malakas lang ako, handa akong gamitin ang asarol. Oo, gusto ko rin gawin yon. Master, pasensya po. May bababang kutsilyo ng pagpatay sa iyong panday ng espada. Handa ako magpalit ng 3 rare metal para sa kanya. Master, hindi ko kailangan ng kutsilyo ng papatay. Basta malakas lang. Gusto ko rin ng asarol, apang rock. Paalam, ito ang aking master, ang aking kapatid. Mas malakas sila kaysa sa akin. Kung gusto mo ng magandang kutsilyo, puntahan sila. Master, gusto ko na espada maikli. Master, gusto ko ng Mandarin Duck Sword. Gamitin ang jade na ito bilang deposito. Enough! Okay. Nanalo lang si Chen Ping ng laro. Hindi pa siya pumasok sa Penglai Villa. Worth bang pagpuri? Huwag kalimutan. Grabe ang kanyang sugat na yon. Sa susunod na laro, 10 round, siguradong matatalo siya. Sunod na laro ni Chen Ping, laban kay Chen Bufan. Mga manlalaro, maghanda na. Ang unang henyo ng aking Tiechen. Henyong laban sa talunan. Li Lingfeng. Kailangan kang lumuhod ngayon. Bufan, ang laro ang pinakamahalaga. Alalahanin, ano man ang mangyari, dapat kang mapili ng Penglai Villa. Huwag mag-alala, tatay. Siguradong, mapipili ako ng Penglai Villa. Huwag matakot, Chen Ping. Sa 3 galaw, siguradong dadalhin ka pababa. Sige, subukan mo. Subukan mo! Sa kalaban tulad ni Ma Jihong, makalaban pa si Chen Ping. Ngunit sa harap ng pinakamatalino na si Chen Bufan, hindi mananalo si Chen Ping. Akala ko ang espada ni Ma Zihong ay maganda na. Ngunit kumpara kay Chen Bufan, hindi pa rin sapat. Siyempre, ang espadang Snowwalker ay bunga ng kalahating buhay kong pagsusumikap. Buong katawan ay gawa sa top-grade steel. Ngayon, ang buong espada ay may espiritual na kamalayan. Katumbas nito ang espada na ginawa ng Master Craftsman. Ang lalaking ito ay mapagmayabang. Hindi man lang katumbas. Ang sirang espadang ito ay kalahati lang ng espada ng Master Craftsman. Espadang may kamalayan. Learning ko ang espadang may kamalayan ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Hindi ko inakala na si Chen Hanlin ay may paboritong anak. Binigyan ng bunsong anak ng espadang may kamalayan. Binigyan ng panganay ng kutsilyo ng pagpatay. Sino ang nagsabi ng 2 anak, ang isa ay henyo? Kung ako ang nasa lugar niya, magiging may paboritong anak din ako. Tsaka sinabi ni Zhao Wude dati. Ang kutsilyo ng pagpatay ay pinili ni Chen Ping mismo. Kung may sisihin, dapat siyang sisihin sa kanyang kakulangan ng paghusga. Uy, sa tingin ko, hindi mananalo si Chen Ping sa laro gamit ang kutsilyo ng pagpatay. Chen Ping, sumuko ka na lang. O ipapahulog kita sa entablado. Mapapahiya lang ang pamilya Chen. Mula pagkabata hanggang ngayon. Ano man ang gusto mo, pinapayag ko na lang. Sa pagpili ng disipulo, gusto mong sumuko ako? Impossible. Langgam na gustong ianig ang puno. Ang espadang Snowwalker ay gawa sa top-grade na materyales. Takot na hindi mo man lang mahawakan. Ang kutsilyo ng pagpatay, putulin mo on the spot.
Ito? Paano nangyari ito? Top grade steel. Ang kutsilyo ng pagpatay ni Chen Ping gawa sa top grade steel. Ano? Top grade steel. Ano? Ang kutsilyong yan, gawa sa top grade steel. Paano nangyari yan? May-ari, nagkamali ka ba ng tingin? Imposible. Hindi ako nagkakamali. Ang top grade steel lang ang may intent ng kutsilyo kanina. Ngunit ginamit ang top grade steel para gawing kutsilyo. Hindi na ito masasabing sayang lang. Isa itong malaking pag-aaksaya ng likas na yaman. Paano kung ang top grade steel ay walang halaga sa isang tao? Ibig mong sabihin, Master Divine Craftsman? Ano? Ang kutsilyo ni Chen Ping ay gawa ng Master Divine Craftsman. Ngunit ang kutsilyong ito, hindi ba ito gawa ni Li Lingfeng? Baka naman, si Li Lingfeng ang Master Divine Craftsman. Huwag kayong maloko! 20s lang siya. Paano siya Master Divine Craftsman? Masasabi ko lang, swerte lang siya. Nakita lang niya ang kutsilyo. Pinraktis niya lang. Nagsisinungaling lang siya. Oh, kung si Li Lingfeng ay Master Divine Craftsman, panday ng espada ni Jiang. Paano maging ganoon? Sa tingin ko, isa lang itong palabas. Master. Magpakilala kay Master Divine Craftsman. Imposible! Hindi siya Master Divine Craftsman. Hindi ako naniniwala. Chen Ping. Ipakita sa kanila ang Black Iron Stone. Bato ng Black Iron! Sumabog ang bato ng Black Iron! Siya nga! Siya nga! Master Yi, pwede na ba nating i-announce ang resulta ng kompetisyon? Ang Penglai Villa ay nagpapahalaga sa kakayahan at pati na rin sa pagkatao. Ang laban ni Chen Bufan at Chen Ping. Panalo si Chen Ping. Bukod pa rito, dahil ipinakita ni Chen Ping ang kanyang kahangahangang potensyal, ang aming Penglai Villa ay nagpasya na tanggapin si Chen Ping ng espesyal. Para sa iba, maglaro ulit tayo sa ibang araw. Ano? Imposible yan. Ano? Master. Ang ganitong resulta, dapat ay nasisiyahan ang Master Craftsman. Zhao Wude. Tanggapin ang pagkatalo. Halika dito. Yumuko. Sasabihin mong yumuko. Yumuko ako? Bakit? Zhao Wude, kayong dalawa ang nagsabi. Kayong dalawa ang nagpusta. Panalo si Chen Ping, natalo kayo. Hindi nyo kayang tustusan ng pusta. Lalaki ba kayo? Oh, Zhao Wude. Nung sinabi mo yan, ang lahat ay nanonood. Nagsisisi ka ngayon, hindi ka lalaki. Sumilens. Wala kang karapatang magsalita sa araw na ito. Sino ang may karapatang ipayuko ako? Hindi nila kayang ipayuko ka. Pwede ba akong ipayuko ka? Punong Zeng! Punong Zeng! Dumating ka rin! Alam mo ba? Tapos ka na! Siya si Punong Zeng ng sektang Espada ng Putian! Punong Zeng, pinagpanggap nilang si Master Divine Craftsman. Siya ang tao. Chuhuye, ganito ba ang estilo ng sektang Espada ng Putian? Ikaw! Master Divine Craftsman, ako may kasalanan sa hindi pagdidisiplina sa kanya. Ikaw ay napahamak. Hindi naman talaga, sa tingin ko lang. Ang sektang Espada ng Putian, dapat talagang ayusin. Hayop ka! Isa lang! Ilang araw ka lang sa sektang Espada ng Putian. Nilabag mo pang pangalan ng sektang Espada ng Putian para mang-api ng iba. Halos mo ako mapahamak kay Master Divine Craftsman. Araw na ito, tatapusin kita dito. Master Divine Craftsman. Bago ako dumating, napatay ko na ang pamilya ni Zhao Wude. Mula ngayon, walang pamilya Zhao sa Jianghu. Master Divine Craftsman. Handa akong sumunod sa iyo. Hey, Zheng Hongye! Anong ibig mong sabihin? May unahan sa pagkuha ng kredito. Master Divine Craftsman, handa akong sumunod sa iyo. Piliin mo ako, Master Divine Craftsman. Piliin mo ako, handa akong sumunod sa iyo. Master Divine Craftsman, piliin mo ako. Master Divine Craftsman, handa akong sumunod sa iyo. Aalis na ba kayo ngayon? Manatili na lang kayo. Kain tayo kasama ang lahat. Bilisan natin. Kailangan pa natin bumalik para dumalo sa komperensya ng Panday ng Espada. Balik kayo pag may time. Ang kwarto nyo, ihanda ko pa rin.
Palaging kayo welcome dito. Master Shen, salamat sa pag-alaga sa amin. Matapos ang kumperensya ng Panday ng Espada, babalik ako para bisitahin kayo. Sige, mabubuting bata kayo. Pasensya na sa mga nangyari dati. Huwag niyo akong sisihin. Ang kumperensya ng Panday ng Espada ay inorganisa ng sektang Espada ng Putian. Ang lambak ng 100 na espada ay tiyak na magiging sikat sa buong mundo. Ingat. Ingat? Tatay, kapatid, Master Divine Craftsman, Junior Sister. bakit kayo dito? Sa oras na ito, dapat ba kayo nasa daan na papuntang kumperensya ng Panday ng Espada? Dahil sa inyo. Salamat sa iyo. Ikaw ay masyadong nagpapakitang gilas sa eleksyon ng disipulo sa Penglai Villa, kung kaya talantad ang tunay na pagkatao ni Ling Feng. Ngayon, kung ito ay lambak ng 100 na espada o panday ng espada ni Jiang, sila ay sikat sa mundo ng martial arts. Walang sekta ng panday ang lumaban sa lambak ng 100 na espada. Siya na ang nangungunang sektang panday ng Sangdata. Walang magagawa. Sino ang may lakas ng loob? Lumaban kay Master Divine Craftsman. Ngunit ito lang. Wala kaming magawa. Wala kaming magawa ngayon. May gagawin. May handaan sa aming kindahan. Kulang lang ang 2 bisita. Kung walang problema, kumain muna tayo. Mapapabigay na lang. Shen? Nandito na kami ni Wushan. Maghanda ng 2 bote ng alak. Sa oras na yon, tasting natin ito. Alak na inimbak ng aking master. Maganda, maganda. Tara, tara. Please, please, please.